Gagawa na naman po tayo ng reaction video dito sa katanungan ng ating idolo at pinakamamahal na Rendon Labrador. Bakit daw parang ang dami-daming masaya na natanggalan siya ng TikTok platform? Sa dami ba naman ng mga fans ng mga tinira mong mga tao, ng mga sinagasaan mo yung idolo nila malamang matutuwa sila sa nangyari sa'yo. Anong sabi ng iba? Karma, deserve. Diyos ko po, wala akong nabasang maganda. Para sa akin, deserve din. Kasi meron kang magagandang sinasabi sa mga interview mo. Kaya lang, parang sa interview mo lang nasasabi. Pero parang sa totoong buhay, hindi mo rin naman ina-apply Kasi kahit gusto mong gumawa ng maganda, pangit naman ang pag-deliver mo, hindi talaga maintindihan ng tao yan. Di ba sabi mo sa katotohanan tayo? Dapat sa katotohanan ka rin na pag hindi maganda ang pag-deliver mo, hindi rin maganda ang pagtanggap ng tao. Yun ang gusto mo, di ba? Maganda, oo, marami kang mga sinasabing maganda na papanood ko. Para pag pinapanood ko, parang maganda nga yung hangarin niya. Kaya lang, mali ang pamamaraan mo. Dapat, gawin mo sa magandang paraan, hindi sa ganyang paraan na pasikat ka Akala mo ikaw lang ang pwedeng mag-viral. Akala mo yung mga ginagawa mo lang na mali ang pwedeng mag-viral. Sa una lang yan nagba-viral. Pero tingnan mo tingnan mo parang mga isang linggo na rin wala na akong naririnig na balita sa'yo. Kasi alam mo, para sa akin, oo, may maganda kang sinasabi. Maganda siya. Pero yun yang paulit-ulit yung sinasabi. Maganda siya, pero mali ang paraan mo. Subukan mo kayong baguhin. Everybody nga, diba, deserves a second chance. Malay mo, pag nagsimula ka, dapat sa'yo, kung talagang matapang ka, tirahin mo yung mga gumagawa ng korupsyon sa politika, yung mga taong, tignan mo, yung mga nagdadala ng baril, may ginawa ka ba doon? Tinira mo ba yung mga ganon? Tama ba yun? Di ba mali yun? Dapat yun naman tinitira mo, hindi yung mga dananahimik na nagbibigay ng sakop. Ngayon, hindi na makapagsalita ng maayos yung mga tao sa TV kasi baka mapatawag na naman sila ng MTRCB. Tingnan mo yung ginawa mo. Sinira mo lahat, ginulong mo lahat. Kanina lang, napanood ko yung interview mo dun sa 3 nag-i-interview sa isang network. Ang gaganda nga ng sinasabi mo makatotohanan nga rin naman. Kaya lang, dapat isipan mo na makatotohanan din ang buhay ng mga tao. Pag maling paraan ang ginamit mo, maling interpretasyon din ang matatanggap mo. Kaya dapat, umayos ka. Umayon ka sa pagkakataon, ayusin mo yung pananalita mo, huwag kang masyadong mayabang. Yan, unang-una yan na nakikita sa iyo kasi ng taong mayabang ka. Pero wala tayong magagawa personality mo yun. Kaya lang wala ka ring magagawa. Yun ang opinion ng tao at paningin ng tao sa'yo. Subukan mo kayang maging maayos. Kasi pag nakita ka ng tao parang ang yabang-yabang naman ito, masyadong hambog ang dating. Pati sa pananalita mo, anong gusto mo? Irespeto ka ng tao. Dapat sa'yo, marunong kang lumugar. Ilugar mo yung pagyayabang mo. Tirahin mo yung mga gumagawa ng mali dyan sa politika. Ang dami-dami dyan Bakit yung mga nagpapasaya ng tao ang tinitira mo? Maling-mali. Sobrang maling-mali. Try mo lang. Sabi ko nga sa'yo, di ba karma is real? Wala kayong pinagkaiba ni Pura Luka Doka. Pura Luka Vega. Kasi parehas kayo Feeling nyo tama kayo, pero mali kayo. Maling-mali na kayo, pero tamang-tama pa rin kayo sa paningin nyo. Dapat, baguhin nyo yung personalidad nyo. O, sabihin natin, hindi mo talaga mababago yan, iayon nyo lang. Iayon nyo sa pagkakataon at sa panahon.